Hello, hello kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, gusto ko pong i-share sa inyo yung about sa pag-ibig pasalo, ganyan. So, meron tayong kababayan na nag-comment sa ating previous video about pag-ibig housing loan na ayun, meron nga daw siyang kinuhang pasalong bahay pero ngayon ay namang problema siya, masakit na yung ulo niya kasi hindi na niya makontak or hindi na nakipag-cooperate, hindi na nakikipag-usap yung seller na kinuhanan niya ng pasalong bahay. So, for your information lang po, hindi po ako expert dito pero ito po yung mga sasabihin ko, mga makakatulong po sa inyo para maiwasan yung mga ganong sitwasyon na sumakit yung ulo nyo kasi hindi nyo na makontak yung seller. So, hindi ko po talaga nire-recommenda yung pagkuha ng pasalong bahay pero kung talagang kailangan at talagang gusto nyo at kailangan nyo nang magkaroon o maka-acquired ng house and lot ay nasa sa inyo po. Basta po ay siguraduhin nyo po munang malaman yung lahat ng kailangan yung dapat malaman para alam nyo po hindi kayo maluloko, hindi sasakit yung ulo nyo in the future. So, bali po yung pasalong bahay ay merong dalawang option. Pwede po yan yung assume balance, yung pasalo through pag-ibig. Ibig sabihin, si buyer at saka si seller ay pupunta kay pag-ibig, magpa-process, ganyan, magpapasa si buyer ng mga documents na requirements kay pag-ibig. After po nun, kapag na-approve ni pag-ibig sa new buyer yung pag-acquire ng asset, ay yung property ay mapapangalan na po doon sa new buyer. So once makapagbayad at ma-process na, maging okay na yung pasalong bahay through pag-ibig, so si new buyer na po yung magiging owner ng property. While yung second option naman po is yung via internal agreement. So dito po, ingat tayo kasi marami na rin akong nakakausap na ganun yung scenario, yung internal agreement lang yung kanilang meron para sa pagbili ng pasalong bahay. So, dun naman po sa internal agreement, so maraming sumasakit ang ulo kasi kulang yung requirements na binigay ni seller, kulang yung mga documents na binigay doon sa new buyer. So, para po sa mga buyer ng pasalong bahay, na via internal agreement, ito po yung dapat nyong tandaan at dapat nyong malaman bago kayo maglabas ng pera. So, first po is kailangan i-check nyo po yung property, check nyo yung unit, kung okay pa ba siya, ganyan. And then, kapag nagkasundo na kayo sa price, i-check nyo po yung payments nila sa Pag-ibig or sa bank ba yan, kung updated ba yung amortization payments nila, kung magkano na lang yung balance, and kailangan check nyo din po kung updated yung pagbabayad nila ng tax or kailangan updated, magbigay sila ng document na updated tax declaration. So, sa katunayan na nagbabayad sila ng tax every year. And check nyo po yung mga documents, lalo na po yung property, dapat hindi siya nakasangla. Dapat clean documents talaga, hindi siya nakasangla sa iba. And yung si seller, dapat alam din po ng family ni seller na pinapasalo niya yung property. Kung may asawa, alam dapat ng asawa. Kung may mga heirs, ganyan, kailangan dapat alam. And bago po kayo maglabas ng pera, ay kailangan po na meron na talaga kayong pinanghahawakang mga dokumento. Ano ba yung mga dokumento? Yung contract between buyer and seller, yung agreement ninyo sa terms and conditions sa pagbili ng pasalong bahay. So, about the price, kung magkano na lang yung assume balance sa Pag-ibig, magkano yung babayaran mo sa seller, yung ganyan. And kailangan po kung magbabayaran, dapat nasa harap kayo ng abogado para magawa na agad yung mga legal documents like yung deed of sale. Dapat nakapirma doon si seller at saka si buyer, and kailangan ng mga valid IDs ni seller para kung kailanganin na po in the future pag-transfer ng mga title. So, yung mga ID, yung mga documents na from seller, dapat meron ka na nun. And kailangan din po ipasa ni seller
o ibigay ni seller sa buyer yung certificate of title or yung title, and then move-in letter, ganyan. And then yung mga homeowners agreements o yung sa mga homeowners association agreements, ganyan. And sa abogado nyo po, so i-require nyo na po si seller na magpagawa ng SPA or yung Special Power of Attorney na ayan, ino-authorize kayo sa lahat ng mga future transaction with Pag-ibig kasi nga ikaw na yung new buyer. At dahil internal agreement lang po, so kailangan merong SPA, Special Power of Attorney na pinapayagan noong real nung seller, yung unang owner na mag-process si second owner para sa mga documents like yung kapag ita-transfer na yung title sa new buyer o sa second owner. Kasi for example na fully paid na ni second owner, ibig sabihin kailangan mo mag-submit ng mga requirements para ma-transfer yung title sa'yo. So, kailangan yon ng mga documents from the first owner kasi nga, ang nakapangalan pa kay Pag-ibig ay yung sa first owner. Kasi, internal agreement lang po yung ginawa nyo sa pag-buy and sell ng property. And, another po na kailangan mong kuhanin kay seller ay yung waiver of rights from the seller. Ano po ba yung waiver of rights ng seller? Ibig sabihin, kapag nabili mo na or bibilhin mo na yung unit, just in case na mawala si first owner, ay mawi-waive yung lahat ng benefits na dapat na makukuha ng beneficiaries niya, like yung mortgage redemption insurance. So, i-waive po no seller yon na hindi kukuhanin ng mga heirs niya yung benefits doon sa kanyang unit na kinuha sa Pag-ibig. So, importante po yun. Importante kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the future na kung example, up to 30 years mo pang babayaran yung pasalumbahay na kinuha mo. So, hindi natin alam kung andyan pa ba si seller, kung nandyan pa ba yung mga documents. Kaya dapat, bago kayo magbayaran, kaliwaan, bigayan ng pera at bigayan ng mga documents na kailangan. Kaya before kayo kumuha ng pasalumbahay, mag-inquire po muna sa Pag-ibig kung via Pag-ibig po yung pag-acquire nyo ng unit or yun yung option 1, or kung internal agreement naman yung option 2, kailangan po abogado. Idaan po lahat natin sa legal para walang problema in the future. So, sa pagiging buyer, dapat po talaga maging mausisa. Usisain nyo po lahat yung mga kailangan yung requirements, kuhanin nyo lahat kay seller. At ikaw naman po seller, ay makipag-cooperate ka po kay buyer para iwas na sakit ng ulo, para hindi ka na rin hahabol-habulin ni buyer, ni second owner. Pinaka-lesson po dito, wag po munang maglabas ng pera kung wala kang pinanghahawakang dokumento. Wag muna maglabas ng pera kung 50-50 pa yung yung decision mo. So, kung talagang nagmamadali si seller, ganyan, kasi minsan rush, ganyan, rush, pasalo, sale, ganyan. So, wag pong kayong basta-bastang magtitiwala din sa gano'n. So, hindi ko naman nilalahat, no? Sorry po. Pero, merong mga times kasi marami ako nababasa sa mga comments, sa mga videos na gano'n, sumasakit yung ulo ng mga buyer. So, para maiwasan po yan at para hindi maloko, at palagi po kayong mag-ask ng legal advice sa abogado, sa tunay na abogado. May kababayan din naman po tayo nagtatanong kung okay lang daw ba na kasulatan lang daw sa barangay. So, meron isa tayong kababayan na kumuha ng pasalo na bahay, tapos kasulatan daw sa barangay yung naging proof nila. Mas advisable po na sa abogado po kayo magpagawa ng contract, deed of sale, SPA, at saka yung waiver of rights. At kailangan talaga kompleto yung mga dokumento from the seller. Kailangan makuha mo yon. So, ayun. Sana po ay nakatulong ang video na ito para po sa mga kababayan natin na gustong magkaroon ng bahay via pasalo. So, nasa sa inyo naman po yun kung option 1 or yung option 2 ang pipiliin yung method para maka-acquire kayo ng pasalong
property. So, dito na lang po muna ang ating video. Thank you so much. Hanggang sa next video. Bye!